Hi guys! Welcome to my vlog! So, dito kami ni Ryle. Nagpapakain kami ng aso. Ay, ang lamig! So, ito guys. Iklaro ko lang po dun sa mga kababayan natin na gustong pumunta dito sa Poland na nagka-problema sila sa TRC. Gawa ng hindi sila nabigyan ng TRC although nag-process sila. Kasi eto guys, para klaro sa lahat ng pumupunta po dito. So, yung mga single entry sa visa nyo, makikita nyo yun sa visa nyo or sa TRC nyo, pag single entry po guys, napakaliit ng chance na ma-approve yung TRC or wala talaga silang chance na mabigyan ng TRC. Kasi nga po, single entry lang yon. Pero ang more safe dyan is yung multiple. Kasi makikita nyo naman yan sa visa nyo. Yung multiple visa, once kasi na i-check ng ng immigration kung single entry kayo or multiple entry kayo, i-check kasi nila yan if either visa or TRC holder kayo pag pumunta kayo dito sa Poland. So marami kasing nagpo-forward sa akin na kung totoo daw ba yun. Totoo po yun, na chinecheck talaga ng immigration regarding sa entry ng visa at TRC. Kasi, di ba nga guys, kapag dito, tumalon yung mga ibang kababayan natin na galing na ibang part ng Europe, kinakancel na ng employer nila yung TRC nila. So, usually kasi, nagbibigay lang sila ng 90 days stay dito sa Poland para talaga mawala na ng totally wala ng visa yung TRC nila. So 90 days lang kailangan ko. So kaya kung kayong plano nyo talaga magpunta rito, kailangan makapag-process kayo ng TRC. So ang daming nag-post sa iba't ibang group na hindi nga nabigyan ng TRC at sabi nila wag na nga daw magsayang ng pera at magbayad sa private lawyer kasi nga hindi naman daw magkaka-TRC yung mga galing ibang part ng Europe or like sa Hungary. Sa Hungary kasi ang dami. So kasi nga guys, hindi klaro sa kanila regarding dun sa kind of visa. So ayan, bali explain na lang natin sa kanila na bago po kayo pumunta rito sa Poland, i-check nyo yung mga visa nyo para hindi na rin po umasa na magkaka-TRC pa at hindi na rin gumastos. So the best solution yan kung talagang nahihirapan kayo sa sa Hungary at hindi nyo nga gusto yung trabaho doon. Yung iba kasi sabi nga nila, ang hirap-hirap daw, tapos ang bababa ng sahod. So, mag-try kayo sa Poland. Pero kung alam yung single entry kayo, tumalon kayo sa iba. Sa Spain, actually guys, ang dami kong kaibigan na pumunta ng Spain na galing ng Hungary. Yun ang ginawa nilang solusyon. Kasi nga, hindi na sila mabigyan ng TRC dito. So, sana kung may mga kontak kayo doon. Kasi, pagdating naman doon, madali na lang maghanap ng trabaho. Ang problemahin nyo lang naman is yung accommodation na tutuluyan nyo. Yun yung una yung paproblemahin pagdating nyo ng Spain. Kaya, solusyonan nyo na lang kung kayo hindi talaga mabibigyan ng TRC dito. Mas ina-advise ko or sinasuggest ko ang Spain kasi nga nandun yung mga kaibigan ko. So alam ko yung sistema nila doon, which is napakarami naman daw trabaho. At saka hindi ka matatakot kung may visa ka pa o wala na kasi nga malaya naman sila nakakagalaw doon. Tapos ang laki pa ng chance mo na ma-permanent kasi within 2 years pwede ka na mag-apply ng permanent residency doon. So yun ang hinahabol nila. Kailan lang sila umalis is last year, August, kasi dumaan pa sila nung binyag ni baby dumaan pa sila dito. So after ng binyag, kinabukasan nag-fly na sila papuntang Spain. Kasi nga nakakalungkot hindi rin sila nabigyan ng TRC. Tapos yung ibang kaibigan nila na may 4 silang kaibigan na na-deport kasi nga may problema na yun kumbaga natatakan na sila sa Lithuania yata or something ganun. Basta natatakan na sila. So, nung nag-apply sila ng TRC, doon na sila na detect na yun nga, may tatak na sila. Tapos yung mismong immigration na nang kumontak ng pulis para i-report sila. So yung 4 na yon, wala na nagawa kundi
deport talaga, umuwi talaga sila ng Pilipinas. Pagka kayo guys, darating sa point na madideport kayo, lakasan yung loob nyo. Kasi nandito na kayo sa loob ng Europe. Ang hirap ng pumasok dito ngayon. Ang dami ng kababayan natin na hirap na pumasok. Marami pang option. Kaya nga lang talaga, kailangan nyo maglaan ng enough budget. Kaya pag kayo nagtatrabaho dito at alam nyo sa sarili nyo na alanganin yung visa nyo, yung TRC nyo, yung pag-a-apply nyo ng TRC process, mag-save kayo ng pera para in case na kailangan yung mag-run away o lumipat sa ibang lugar kasi nga alanganin na kayo dito. Hindi kayo problema at saka hindi kayo mag-aalanganin. Tsaka yung iba kasi kaya naman naging option nila na magpa-deport na lang sa Pilipinas kasi nga wala rin silang matakbuhan. Wala din silang alam na tutulong sa kanila. Kasi ako guys, sa totoo lang, kung ako darating sa point na ganyan, hindi ko iisipin na umuwi kasi nga unang-una ang laki ng gastos ko. Tapos yung pagpunta rito, swertihan lang din talaga. So kahit sabihin na natin wala akong contact sa ibang lugar, basta may pera ako, di mag-hotel muna ako. Ganun ang gagawin ko hanggang maghanap ako ng mga taong pwedeng makausap regarding kung ano yung sitwasyon sa lugar na yun. Ganun lang ang sitwasyon. Ako nga guys, sa totoo lang kami, pag nagta-travel kami ni Josawa at may nakikita akong mga Pilipino, chinichika-chika ko yan kung anong sitwasyon sa mga iba't ibang part dito sa Europe. Para may idea ba ako kung ano yung sitwasyon nila, kung gaano ba kahirap doon or madali ba maghanap ng trabaho doon. Ganun. Pero usually naman guys, may mga kapwa naman tayo na yung mamimit mo sila tapos i-refer ka nila kung saan may part-time. Kasi sa una kasi talagang magpa-part-time ka muna kapag ikaw baguhan sa isang lugar. Especially kung tumalon ka lang. So, bigyan ka nila ng part-time hanggang sa tumagal, malalaman mo na yung kalakaran, yung sistema, ganun lang ang adjustment. So, lakasan ng loob. Tapos, meron din tayong mga kababayan na nagsisisi kasi nga, umuwi sila ng Pilipinas. Nawalan sila ng trabaho dito sa Poland. Tapos, hindi naman daw nila alam yung sistema na kung paano maghanap na ibang trabaho dito. Ang ginawa nilang option, bumalik sila ng Pilipinas. Ngayon, nagkakantahirap ulit sila na bumalik dito kasi nga, kung baga, wala rin naman talagang halos buhay sa Pilipinas. Ngayon, naka-apply ulit sila ngayon. Kaya guys, pag-isipan nyo yan. Hindi ko naman sinasabi na mag-TNT kayo. Siyempre, by choice nyo pa rin yan. Nasa inyo pa rin yan. Binigyan ko lang kayo ng idea na karamihan sa mga kaibigan ko, ganun ang ginawa. Kasi nga, nandito na yung opportunity. Tsaka, sa totoo lang guys, hindi naman pinag-uusapan ng mga halos ng kababayan natin yung laki ng sahod. Ang pinag-uusapan minsan dito yung nabubuhay ka ng balance lang, yung hindi ka mahirap, hindi ka mayaman, kumbaga napoprovide mo lahat ng pangangailangan mo, especially yung may mga dito family na kinuha na nanggaling ng Pilipinas. Ganun ang nila, hinahabol nila, hindi yung taas ng sahod, iba-iba nga po kasi. Tapos yung iba, hindi pa nakakarating dito, nagko-complain na mahirap daw sa ganitong bansa, gaya daw sa Finland, malaki daw ang tax. Alam nyo guys, walang perfectong bansa. Kumbaga, kayo na yung mag-a-adjust sa mga ganyang sistema. Kasi kapag may ganyan naman na bayarin or laki ng tax o whatever, kumbaga, meron pa rin kumbaga, meron pa rin magandang dulot sa inyo ang gobyerno kung nasaan man kayong bansa. Gaya dito sa Poland, kailangan talaga good payer ka ng tax para makakuha ka ng mga benepisyo dito. Kailangan din talaga yun. Taxpayer ka. Kaya, itry nyo lang. Huwag muna kayong makinig sa mga negative na sinasabi ng ibang mga napapanood nyo sa vlog. Kasi, unang-una, bakit nandun sila, diba? Ngayon, mapapaisip ka, bakit sila nagsasalita ng ganun pero pinili naman nilang pumunta doon. Yun ang isipin nyo, guys. Kasi ako yun yung naisip ko. Sinasabi mo na mataas ang tax dyan. Pero bakit nandyan kayo ng buong pamilya mo? Diba? Yun yung isipin nyo. Kung saan mabilis na makakapasok kayo ng part ng Europe, grab the opportunity. Sugalan talaga yung pag-abroad, lakasan ng loob. Kasi hindi pa kayo nakakarating na problema na kayo. Umalis muna kayo tapos
mag-observe kayo, alamin niyo yung sistema, kung alakaran dito, lakasan lang ng loob. Kasi nga ako, honestly, wala akong kakilala dito nung dumating ako dito kasi may best friend man ako, napakalayo niya. Wala talaga akong kilala nung dumating ako dito. Kumbaga pumunta ako sa isang lugar na ako lang, ganun. Kaya kung kaya nyo rin yan. Siguro naman may mas malakas pang loob sa akin ng mga kapwa nating Pinoy. Ganun lang ang gawin nyo. Yun nga lang talaga, nag-prepare ako na sa budget. Yun ang pinaka-importante kasi alam ko sa sarili ko na wala akong matatakbuhan dito, wala akong mahihinga ng tulong. Yun yung talagang sinecure ko. So, ayun lang guys, basta kayo pagtatalon dito sa Poland, i-check nyo kung single entry ba kayo o multiple entry. Yun lang pinaka-importante ngayon sa pagpaprocess ng TRC. Regarding dun sa mga napanood nyo or may nag-post regarding dun sa pagpaprocess ng TRC at may na-approve at may hindi. Basta dun sa single entry, ang liit ng chance or no chance na mabigyan ng TRC dito sa Poland. Pero kapag ang multiple, yes, ang laki ng chance. Pero syempre, dapat makapag-process ka as soon as earlier. Hindi pa expired yung visa mo. Magbigay ka ng 90 days or 3 months bago ka mag-process. Para klaro po tayo doon. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Bye!